Ngayong papalapit na ang tag-ulan, bantay sarado ang DOH o Department of Health laban sa nakamamatay na dengue. Sa pinakahuling datos ng DOH, tumaas ang bilang ng mga na dengue ngayong taon. 149 sa kanila ang binawian ng buhay. Pinag-iingat din ang publiko sa iba pang mga sakit na nakukuha tuwing tag-ulan. May report si Lay Alves. Matapos makaranas ng lagnat at pananakit ng tiyan, magkakasunod na dinala sa ospital ang 3 residente ng Lawag, Ilocos Norte. Sa ginawang eksaminasyon, lahat sila positibo sa nakamamatay na dengue. Nitong Martes naman sa Bacolod City, isang 5 taong gulang ang binawian ng buhay dahil din sa dengue. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, mahigit 33,000 kaso ng dengue ang naitala mula Enero hanggang Mayo 4 ngayong taon. Mas mataas ito ng 7% kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakarang taon. Sa mga naitalang kaso ngayong taon, 149 ang nasawi. Sa Central Visayas, Calabarzon at Davao Region naitala ang pinakamaraming kaso ng dengue. Paalala ng DOH, mahalaga raw panatilihing malinis ang paligid para walang pamugaran ang dengue-carrying mosquitoes. Epektibo rin daw pangontra dengue ang paggamit ng mga OB trap. Kung nilalagnat ay pumunta sa ospital o kaya sa health center muna, magpatingin para ma-check natin kung suka ba ng suka yan, kasi kailangan yung ospital yan pag ganyan. May pagdugo ba sa ilong, gilagid, lumabas na ba yung skin rashes, walang bang ganang kumain, hirap bang huminga. Sa Batasan National High School kung saan 50 estudyante ang nagka-dengue noong nakarang taon, puspusan na ang paglilinis. Sinimulan na rin daw ng DOH ang kanilang fumigation at misting operation sa mga eskwelahan. Bukod sa dengue, binabantayan din ang iba pang sakit na nauuso tuwing nagpapalit ng panahon. Ang mga magulang na gaya ni Nonong Parentes, nakaalerto na. Maswerte raw na ubot-sipon lang ang tumatama sa kanyang mga anak tuwing tag-ulan. Konting sipon, ubo, nakatawag na kami kaagad sa pedya nila. Kailangan malinis lagi ang katawan, malinis ang kapaligiran. Yan ang kailangan talaga sa isang bahay para makaiwas sa mga sakit. Tama naman daw ang ginagawa ni Mang Nonong ayon sa DOH. Agad daw kumonsulta sa doktor kapag napunang masama ang pakiramdam ng bata, matamlay o may lagnat. Di lang kasi dengue ang mga sakit na uso kapag tag-ulan. Nariyan din ang mga waterborne diseases gaya ng diarrhea na karaniwan sa mga lugar na di maayos ang water system, influenza o trangkaso, mga respiratory tract infection at leptospirosis na karaniwang nakukuha sa baha. Pakialam sa binabalita ng Pag-asa kung ano magiging lagay ng panahon. Para sa ganon, nagdadala tayo ng pananggalang sa ulan kasama na ang payong. Pangatlo, alamin natin kung sa mga lugar na may baha para makaiwas po tayo. At kung may nararamdaman tayo, kahit lagnat yan o pantal, kailangan magpatingin tayo kaagad. Nakatutulong din daw ang pag-inom ng mga bitamina pampalakas ng resistensya laban sa sakit. Lay Alves, GMA News.